Hello! Magandang araw guys! So today, I will take you to Guimaras Island. Ito yung day tour namin ni Mama nung pumunta kami ng Guimaras, Iloilo and Guimaras by the way. So, ang ginawa namin, since this is our second day, hindi namin alam masyado. Nag-grab kami papuntang City Mall Parola dun sa Guimaras Ferry Terminal. So, eto, dito na kami sa ferry terminal, kumuha kami ng ticket. And then after that, boarding na agad. Dun kami sa MB Hordan. Less than 30 minutes lang daw papunta dun sa Hordan terminal. Sa Hordan. Yun, so eto na kami, dito na kami sa ferry. Ang pamasahe dito is 30 pesos. And yun na nga, less than 30 minutes lang ang biyahe. And yung nakuha naming tour is kay Kuya Joel, kay Sir Joel. Nakita ko lang siya sa isang vlog sa TikTok, and then minessage ko sa Facebook, sa Messenger, kako magpapatour kami ni Mama. And then go naman siya. So buti na lang nung pumunta kami doon ng Guimaras is a Thursday, so walang masyadong tao noon. And then hindi pa to dinagyang. This is a week before the Dinagyang Festival, so onti pa yung mga tao doon. So ayun na nga, so after nung ferry ride, nakita na namin si Sir Joel na hampangan na kami sa labas. So ayan, so this is a tricycle tour, 6 to 8 hours to. Pero may isa kami kasing lugar na hindi namin pinuntahan kasi pagod na si Mama. Alam mo naman, ang mga bata. So ayun, so ang sabi na sa amin ni Sir Joel, if ever gusto daw namin mag-almusal na muna kami, pero heavy breakfast muna kami ni Mama bago bumiyahe. So diretso na kaagad kami ng tour, and then ang first stop namin is yung Hordan Municipal Hall. So shoutout pala sa mga taga Guimaras. Ang ganda ng lugar ninyo, sobrang linis. Tapos yung mga roads, ang gaganda. Hindi pa uhuli. Ang ganda. So, ito yung Hordan. Akala ko noon, ang pag-pronounce dito is Jordan. Hordan pala siya. So, ito yung ni Kuya Joel, ang tricycle niya. By the way, na-feature pala siya sa KMJS before. So, yun. Gusto nyo lang makita. And if ever man, i-message nyo lang si Kuya Joel, i-send ko yung link. Lagay ko yung link sa description. So, ito na nga. So, after the Municipal Hall, ang next stop namin is yung smallest plaza. Nakakatuwa na na maging tour guide to si Sir Joel kasi ang educational tour din to para sa amin eh. So, ang mga alam niyo kung kailan, yung mga years na umalis yung Guimaras, naging let alone sila from Iloilo. And then ito daw, this was the smallest plaza before, ngayon. Pero yung tapat daw niya, dito nasa gilid, yun yung munisipyo before ng Hordan. So, umulipot lang doon. So, ang next stop namin is, medyo malayo to guys. This is in a different municipality. Kaya, malayong biyahe. So, ayan. So, dito kami sa tricycle. If ever man, magano kayo ng sunscreen kasi mainit. And then, pang na rin sa hangin. Gusto nyo mag-jacket kayo. So, ayun. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na road sa Guimaras. Sobrang ganda. And, nadaanan namin dito yung biggest plantation, mango plantation. Yun ang sinasabi ni Sir Joel. I forgot how many trees, pero may sinabi siya how many trees yung sabi ni Sir Joel is yung pagpunta daw, ang season daw ng mangga dito is from April, May, and June, parang gano'n. And then, kapag season ng mangga dito, ang mangga daw is ranges from
40 pesos to 60 pesos per kilo lang. And I tell you, hindi kayo papahiya sa mangga sa Guimaras because they hold the record here for the sweetest mango in the world. So sa Guimaras yun, hindi tayo magpapahiya, guys. Ayun, so yun na nga, so yun ang way. Dinaanan lang namin nun, hindi kami bumaba kasi ang pupuntahan namin is yung windmill farm dito sa yan. So eto na natatanaw mo na yung windmill dyan eh. Yan, yun. May isang doon na hindi, may mga windmill na hindi naikot. I guess pagod na sila or na turn off lang. Turn off lang nila muna. So medyo malapit na kami. And mahangin dito. I guess this is the best spot kaya nila nilagay itong windmill farm. And yun nga, sinabi ni Sir Joel before na yung electricity daw dito sa Guimaras is galing pang Iloilo. So from Iloilo, dun sila kumukuha ng electricity nila. So which is very ironic kasi nandito sa kanila yung windmill farm pero sa Iloilo pa kinukuha yung electricity nila. Walang dito, walang entrance fee, magsasign ka lang ng name mo. And then yan, nandiyan na siya. Yung windmill farm, makikita mo na siya. Mahangin dito sobra. Kaya yan. Yun. Ang pagpunta namin, siguro mga lang kami, sa oras na to, 3 batches lang kami ng mga turista dito. May mga pupunta na naka-van, may mga pumunta na naka-tricycle. So yun. I guess okay dito pumunta ng weekdays. Siguro madaming tao dito pag weekends. Nakakatuwa si Sir Joel kasi yung mga tricks, alam mo yun, yung mga camera tricks, and then alam niya kung saan yung mga spots, and then kung paano ka propose, and then yun nga, mga pang reels mo or mga pang pictures mo sa Facebook. Kaya siya na bahala sa iyo, tatayo ka na lang, and then siya na bahala sa mga pictures mo. Thank you Sir Joel, shout out po sa iyo. Thank you po. Siguro babalikan ko ang Guimaras. I will contact you. Sana may mahugot akong mga kaibigan ko. And then this part, tignan nyo. Sobrang ganda. Parang feeling mo nasa ibang bansa ka. Ayan, Sir Joel and si Mama. Ito yung part na favorite spot ko. Nung pababa na kami. Exit na to eh. Pa-exit na papunta na kami sa next spot. Kasi next destination namin. Sobrang ganda oh. And then that's yun. Ang next destination namin is in a different municipality. So, mahabang ride na naman. Ayan, nadaanan ulit namin yung mga So, ang next destination namin is this is a man-made forest dito sa Hordan. Yan, man-made forest. Akala ko mahogany dito eh, nung nakita ko sa malayo. Ay, akala ko mahogany. Pero sabi ni Sir Joel, this is acacia. Acacia tree pala to. Pero, diba yung mga acacia na nakikita natin is yung mga malalago and then sobrang laki. Pero ibang different species pala to ng acacia. So, man-made forest siya. And then ito, tinuturo dito sa part na to ni Sir Joel. Yung restaurant daw siya before. Tapos nagsara kasi gawa ng pandemic. So that's sad life. Sad story nga lang. Hindi masyado kami nagtagal doon. Kasi meron din sa amin nun eh. Mahogany nga lang ang tanim. So next stop namin is dito tayo sa Kapitolyo. Yung Kapitolyo, yung may Guimaras signage. So yun na. May mga ginagawa pa dito kasi kaya nung panahon to, maalikabok. And may mga construction na may ginagawa dito sa Kapitolyo nila. So yun. Ang ganda ng panahon. And thank you na sobrang ganda ng panahon ng pagpunta namin ni Mama. This was January 18 by the way. So this was on a Thursday.
So, ang ganda ng panahon dito sa Guimaras that time. This is in Buena Vista. So, yun. Ito yung kapitolyo nila. And then, may mga nagbebenta dito ng mga souvenirs like this keychain. Ang ganda. Pero wala akong pagbibigyan. And then, ayoko din namang masyadong magbitbit kaya hindi ako bumili. So, yun yung Guimaras signage. This is the sinukuan tree. Kasi yung mga branches nila, kung hihiwain mo, may mga cross or crucifix. So, yun. And then, after that, hindi masyado kami nagtagal doon. Ang next stop namin, dito na ako sa likod ng tricycle, umupo. And then, nung nitanong ko pala si Sir Joel, ang sabi niya sa akin, ang max niya na pwedeng isakay sa trike niya for a tour would be 4. So, ang rate niya is 1,500. So, okay kung 4 kayo. Next stop namin is yung mango plantation ng government. So, this is the Bureau of Plant and Industry na mango plantation. So, yan. Dito nila kina-cultivate yung mga mangga na manggagaling sa Guimaras. This is very informational kasi yung pagtanim nila ng mangga is ito ba yung grafted seedlings to. Grafted. Parang grafted seedlings. Nawana hindi, buto pa tananim. Opo. Tapos nang ganito na siya kataas, puputulin to ma'am yung dahon sa taas. Tapos bibiyakin to. Yung dinugtong sa matandang puno to galing. Wala pa to siyang dahon. Tapos idugtong, talian ng plastic. Mga 15 days, lalabas na yung dahon niya. Pag okay na yung kapit niya, ganito na. Meron siyang barcode. Pwede mo na yung ilipat sa lupa. 5 years, mamunga na. I see. Tapos yung itsura ng puno, mababa lang. Okay. Ang dahon. Oo nga, astig. Bawal ang pasok dito. Okay, So that's the process of grafting. Alam ko na pinapag-aralan namin yan before nung may agriculture kami. So yun. Ito yung mga mangga dito. I think this was 8 hectares. So since sa government to, sila na yung bahala sa pag-cultivate and then pag-harvest and then yung pagbenta. Ayan. Pag nag-harvest, gobyerno din ang may... Hindi namin masyadong in-explore, so dito lang kami sa bandang unahan dito gumala. Pero ang ganda niya. Kung makikita nyo yung parang uniform yung ng trees kasi siya, alagang-alaga siya ng gobyerno. And then this is Sir Joel explaining kung yung mangga and then kung paano wala pag-spray, wala mang pag-spray. Kumplituhan mo ang 115 days. 115 days to 120. Takbo ng mga 3 months. or 3 to 4. Opo. Kasi kung halimbawa 110 hinarvest mo na, walang number of days. Baka yun yung harvest nyo. So, fun fact, pwede kang maglabas ng mangga from Guimaras outside. Pwede siyang ilabas from Guimaras, pero hindi ka pwedeng magpasok ng mangga galing sa ibang lugar papuntang Guimaras. Kasi ayaw daw nilang mahawaan yung mga mangga nila. So, they are protecting their name and ayaw nilang masira yung pangalan ng Guimaras. So, eto na. Next stop namin is Trappist Monastery. So, eto, walang masyado akong ginawa dito. Nag-document lang. Si Mama yung may nagustuhan dito ni Mama kasi yun, yung mga gusto ni Mama is yung mga churches. By the way, yung next vlog ko is about Iloilo. Ang ganda ng mga simbahan sa Iloilo. Grabe. Abangan nyo na lang yun. And sana ma-upload ko siya before February. So, yan. Itong Trappist Monastery.
Ang next stop namin is medyo malayo. This is again in a different municipality. Ito yung lighthouse. So, from the Trappist Monastery papunta doon, medyo malayo po siya. I guess it took us 45 minutes to an hour papunta sa next destination. Ay, hindi naman, mga ganang less than 45 minutes ganon. So, yun, after the mahabang ride, nandito na kami sa entrance. And ang bayad dito is 10 pesos lang each. And then yan, yung mga souvenirs ulit. And yung mga municipalities ng Guimaras. So, this is where we are. May dagat na dito sa kanang bahagi. And since lighthouse yung pupuntahan namin, medyo may may trek. May konting trekking nga lang. So ito na yung Guisi Lighthouse. This is in Nueva Valencia in Guimaras. Ayan, may mga beaches din dito na malapit. So ito yung ruins and then yung lighthouse. Guisi Lighthouse ruins. So, ayan. So, kung makikita nyo yung date, it was 1857. Grabe, no? That was long way before. Kung mahilig kayo mag photoshoot, ang ganda ng lugar na to. Kung sa mga vintage lang na mga type, ganon. Yung category is vintage or yung mga luma ganon. Ang ganda. So, magdala ka lang ng dress dito or kung anong mga dress na mahanap mo, like white dress, magmukha kang white lady dito. Sobrang ganda, tingnan nyo. Ang gandang place for a photo shoot or for a prenup shoot. Ganda. I would highly recommend this place sa mga gustong mag-photoshoot dyan. Malayo nga lang, pero ang ganda niya. Kasi yung background mo is dagat, tapos eto pa yung sobrang lumang building na ruins. Ang ganda. So, ayan, nandito ulit yung mga pa-picture ni Sir Joel. Sir Joel, thank you po ulit. I cannot thank you enough. Sobrang ganda ng mga kuha mong picture sa amin. Tuwang-tuwa si Mama. And I would recommend also this tour kasi senior friendly din siya. So, kung isasama nyo yung mga parents nyo na mga seniors, matutuwa dito sila. Saan muna tayo? So, ayan Sir Joel. And then, ang ganda. So, ayan ulit. Yung tour pala namin is, I guess this was around 1 p.m. na. Dapat pa lunch na kami neto pero may isang spot pa kasi na hindi namin napuntahan. So, dumiretso na kami. So, nung pumunta kami, nakakatuwa kasi na solo namin tong lugar. But then, after how many minutes, may mga tao nang pumunta. So, umalis na kami after nun. Diba? Ang ganda. So, that was the old lighthouse. Pero yung may bago ng lighthouse doon. So, paalis na kami. Ayan yung mga next batch na pumunta. Ito, dito sa unahan, may tubig dyan sa ilalim. Hindi lang makita dito sa camera ko. Pero I guess this was a wishing well before. So, yun. Yun na nga yung mga ruins. Ang ganda, diba? Ang ganda niya sa personal. So, yun. And sa unahan, sa bandang unahan nito, bago ka makaalis sa lighthouse is, ayan, may maraming mga souvenirs and then mga gift items na locally made. Garlic, star cream at saka original. Anong Walang flavor siya or plain lang siya na kasi ito may mga flavor. At ito ng mga gamis. Ito naman 100, ito tatlo 100. Meron yung pagkainin nyo. So, ang binili ko lang dyan is yung gummies. Kasi ayoko kasing bumibili ng mga mga pasalubong kasi maraming pagbibigyan.
Yun, I'd highly recommend na kung meron kayo makitang ganun, bumili na kayo doon kasi sa ibang lugar mahal na siya. So, this is our last stop. This is pit stop. Nag-lunch kami ni Mama mga 2 p.m. na. This was 2 p.m. So, the pit stop is famous for their mango pizza. So, syempre, tinry namin ni Mother. Ayan. Masarap siya, in fairness, masarap ng mangga. Then after that, after lunch break, wala na, uwi na kami. So, pauwi na kami ng mga 2:30 p.m. bandang mag-aalas 3. Yan. Pabalik na kami sa Hordan Port. Thank you, Sir Joel. Again, ilagay ko yung contact numbers or contact details ni Sir Joel sa description. Lagay ko rin dito. You can contact him using Facebook or sa Messenger or chat na siya. Yan siya. The best. Ang galing ko muna mga pictures. Sir Joel, ang bait-bait. Thank you so much. Balik na ulit sa port and then babalik na kami ng Iloilo. Guess this was around 3 p.m. na yung mga mag-alas 3 na to. So again, it's less than 30 minutes papuntang Iloilo. 30 pesos yung pamasahe. Hindi masyadong puno tong ferry pabalik ng Iloilo. Walang masyadong tao pabalik ng Iloilo. So I guess it's a good thing. Kasi Thursday to. Ayan. Feeling ko napagod si Mama nito. So dito kami sa City Mall. City Mall Parola muna tumambay habang nag-aantay ng Grab. So Grab ulit kami pabalik ng aming accommodation. Nadaanan namin yung Plaza Libertad. And then ito, tinuturo ni Kuya yung mga si Kuya Grab, ayan o. So ito, makikita mo maraming mga banderitas kasi this was a week before the Dinagyang Festival. Sayang hindi namin naabutan yung Dinagyang. Pero I guess it's okay kasi sobrang dami din siguro ng tao nito. So ayun na si Kuya. And this is the Capitol. Hindi namin yan napuntahan ni Mama. Ang dami namin hindi napuntahan. Pero babalikan ko tong Iloilo, I promise. Iloilo City proper, babalikan kita. Ang next vlog ko is about the tour namin ni Mama sa Iloilo. Yung Garin Farm, tapos yung mga simbahan sa Iloilo. Abangan nyo na lang guys. And this is our photos. Thank you again Sir Joel. Ang galing mo kumuha. And see you next vlog guys. Thank you for watching. Ingat po kayo parate. Bye!